أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay nauukol lamang kay Allah. Pinapasalamatan natin siya at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa Kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, nung nakaraang pag-aaral natin ay nagsimula tayo dun sa Kitabut Tahara o Book of Tahara, and then tinalakay natin doon yung kahulugan ng tahara, kadalisayan at mga bagay na may kinalaman dito, pati na yung tubig na kung saan ito yung pangunahing ginagamit sa paglilinis sa atin sa Islam, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagsamba. At bilang pagpapatuloy, itutuloy natin yung iba pa ring mga mahahalagang katuruan ng Islam na may kinalaman pa rin sa kalinisan at mga bagay na ginagawa o ginagamit ng mga Muslim sa pang-araw-araw na bahagi ng kanilang pamumuhay. So ang pinakapaksa na o isa sa mga paksa na tatalakayin natin ngayon naman ay may kinalaman sa ahkamul aniyah wa thiyab al-kuffar. So yung ating paksa na tatalakayin ngayon ay mga batas na may kinalaman sa paggamit ng mga kagamitan, lalo na sa pagkain at inumin, pati na yung mga damit na galing o ginagamit ng mga kuffar, sabihin ng mga hindi Muslim. Mapapansin nyo po, lagi-lagi na, and then itong mga nakaraang araw, maraming mga issue na tinatalakay, lalo na sa social media, may kinalaman sa pagkain ng mga pangunahing kilalang restaurant halimbawa sa Pilipinas. Haram ba o halal yung pagkain dun sa mga ganitong restaurant na kung saan ay pag-aari at pinapamahalaan ng mga non-Muslim. Minsan nalalagay kasi tayo sa alanganin, pagdududa, pag-aalinlangan, nalalagay tayo minsan sa parang nagiging pabigat sa atin, lalo na kapag uuwi tayo sa Pilipinas, mga Muslim tayo, so iniingatan nating mabuti yung pagkain na ating kakainin, lalo na kung mapupunta tayo sa lugar na kung saan ay karamihan ng mga restaurant ay pag-aari ng mga non-Muslim. Pwede ba tayong gumamit ng mga kagamitan nila doon sa pagkain, yung pinagkakainan nila, yung mga kutsara, baso, yung plato, whatever. Anyway, yun yung tatalakayin natin po. But generally, yung paksa na tatalakayin natin ay yung mga aniya o anong mga batas doon sa mga tinatawag na aniya wa thiyabul kuffar. Aniya meaning plural siya. Na kung saan ang kahulugan nitong word na to sa Arabic ay mga kagamitan na kung saan dito iniimbak o pinaglalagyan ng inumin o pagkain
na let's say na galing o gawa ng mga non-Muslim, pati na yung mga damit na sila yung gumawa, allowed ba na isuot, allowed ba na gamitin, allowed ba tayong uminom, or allowed ba tayong kumain doon sa mga ganitong uri ng kagamitan na kung saan sila ang gumawa. Yan man ay gawa sa bakal po, o kaya ay kahoy o balat ng hayop o anumang mga kagamitan sa pagkain at inumin na kung saan doon itinatabi, iniingatan, doon nilalagay yung ating mga pagkain at inumin. Anyway, ito po yung batas ha. Original na batas, pangkalahatan na batas, ito po ay ipinahihintulot. So wag ninyong ilalagay ang sarili nyo bilang mga Muslim na mananampalataya sa bagay na pahihirapan nyo yung sarili nyo, yung pamilya nyo, na wag kayong kakain dyan, wag kayong iinom dito, wag kayong gagamit ng ganito. Allah al-musta'an. Yung iba, may mga kapatid tayong Muslim na masyadong exaggerated kung minsan kahit sa mga ganitong bagay na may kinalaman sa pagkain, inumin o mga kagamitan na gawa o ang mga non-Muslim ang may gawa o sila yung nagtitinda o kumbaga nagpapagamit like sa mga restaurant katulad ng binanggit natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Si Allah hindi inilagay sa inyo sa Islam, sa relihiyong ito, na kayo ay pahirapan, na kayo ay pabigatan, na kayo ay hindi maging komportable. Ulitin ko po. Al-aslu fiha al-ibaha. Ang original na batas ng Islam sa mga kagamitan na ginagamit ng mga non-Muslim sa pagkain, sa inumin, pati na yung mga damit na kanilang sila yung tumahi, sila yung naghibla, sila yung gumawa. Ang original na batas po pwedeng gamitin ng mga Muslim. Okay? Yun yung original na batas. So, mula doon, allowed o ipinahintulot na gamitin at tangkilikin lahat ng kagamitan sa inumin, sa pagkain na malinis. Ulitin ko na malinis. Maliban sa dalawa. Maliban sa dalawa. Merong mga kagamitan sa inumin, sa pagkain, pati na sa mga kasuotan o damit na kahit mga non-Muslim ang may gawa o kahit Muslim pa, hindi po pwedeng gamitin ng mga Muslim. Malinaw po? Ulitin ko. Lahat ng uri ng pinaglalagyan, pinag-iimbakan, pinaggagamitan natin ng pagkain at inumin, ipinahintulot na gamitin, ipinahintulot na tangkilikin maliban sa dalawang uri. As long na ito ay malinis maliban sa dalawang uri. Yung una po, lahat ng kagamitan sa inumin, sa pagkain, nayari sa ginto at pilak, bawal gamitin ng Muslim. Baso na yari sa ginto o pilak, hindi po pwedeng pag-inuman ng mga Muslim. Plato, kutsara, tinidor o whatever na ginagamit sa pagkain, nayari sa ginto at pilak, hindi ipinahihintulot na gamitin sa atin sa Islam. Yan man ay baso na kung saan ay ipinintura doon yung ginto o pilak. O kaya ay ano ba yung coat? Yung parang ibinalot, ganun din. Kumbaga tinakpan ng yung baso, halimbawa yari sa kahoy o plastic, and then pininturahan or binalutan ng ginto o pilak, bawal pong gamitin yung lahat ng uri na yon sa mga pagkain, inumin, tinidor, kutsara o whatever. Pati lutuan, bawal po Maliban lamang kung ito ay maliit na tinagpi, ano bang tawag? Halimbawa may lamat, nalamatan, nabiyak halimbawa, gustong idugtong at gumamit ng maliit na bahagi o parte na pinangdikit. Ginto o pilak, yung maliit na bahagi lang, yun ipinapahintulot po. Pero yung except that, tulad ng binanggit natin, hindi yun ipinahintulot. Ano yung dalil? Ano ang ating katibayan na ang mga kagamitan sa pagkain at inumin o imbakan ng pagkain at inumin ay ipinagbabawal sa atin sa Islam na gamitin at tangkilikin? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah.
wala ta'kulu min sihafihima fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Rawahul Jama'ah. Yung hadith, matibay, malakas na hadith na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong iinom sa mga sisidlan o mga kagamitan na yari sa ginto at pilak. Huwag kayong iinom. Baso man yan, pitsil o whatever na inuman na kung saan ay yari sa ginto at pilak. Wala ta'kulu min sihafihima. At huwag kayong kakain sa mga plato na ganitong uri. Plato o lalagyan ng anong uri ng pagkain na yari sa ginto at pilak. Huwag kayong kakain dito. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sabi niya, sapagkat ang mga ito ay para sa kanila dito sa mundo. Tinutukoy niya, ang mga ginto at pilak na to na kinakainan ng mga tao ay para sa mga non-Muslim dito sa lupa. Wala na fil akhirah. At sa atin, sabi niya, sa kabilang buhay. So sa kabilang buhay, sa paraiso, sa Jannah, doon ipapagamit o ipagkakaloob bilang isa sa mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga alipin niyang mananampalataya na ang mga baso niyo doon ay yari sa ginto at pilak. Allahu Akbar. Pati na yung mga lalagyan ng pagkain, yung plato ay yari sa ginto at pilak. Sabi niya, dito yan sa kanila sa mga hindi Muslim o hindi mananampalataya dito sa dunya, at sa atin naman sa akhirah, sa kabilang buhay. Malinaw po? So mula dun sa hadith na to, malakas yung hadith na to dahil grupo ng mga dalubhasa na nagsulat ng mga hadith ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ang nagsalaysay ng hadith na to. So malinaw dun sa hadith na ipinagbabawal niya alayhi salatu wasalam sa mga Muslim ang paggamit, pagtangkilik ng mga baso o inuminan at mga plato o kainan na yari sa ginto at pilak. At sinabi na niya yung dahilan sapagkat yan ay para sa kanila dito sa lupa at para naman sa atin sa kabilang buhay. Sa isa pang hadith, ito yung pangalawang katibayan natin, dalil na ito ay pinagbabawal gamitin. Ano po? Sabi niya alayhi salatu wasalam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Nakakatakot po. Nasabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, siya na umiinom sa mga baso o inuminan na yari o gawa sa pilak, katotohanan na pinapasok lang niya ang kanyang tiyan ng apoy sa impyerno. So kapag uminom daw ang isang Muslim o mananampalataya sa isang baso o inumin na nangyari sa pilak, ay sinusunog, pinapasok niya yung kanyang tiyan sa apoy ng impyerno. Muttafaqun alayhi, malakas din yung hadith na to. Si Imam Bukhari at si Imam Muslim ang nag-narrate o nagsalaysay. So, ito po yung mga pangunahing rule o pagbabatas natin sa Islam sa mga ganitong bagay po. Ang pagbabawal sa anumang bagay, papasok dito po yung pure na ginto o pilak, pati na yung bahagi lang, katulad ng binanggit natin kanina. So, halimbawa, ipinagbawal sa Islam ang paggamit ng mga kagamitan na sa inumin at pagkain na pure na ginto. So pati yung baso o plato na kinulayan, halimbawa na ginto yung ipinangkulay o ipinangcoat dito po, papasok din sa pagbabawal. So bawal din yung gamitin. Tulad ng binanggit natin, unless o maliban sa isang let's say baso na o plato na nabiyak, na basag, and then gusto nating idugtong ulit, may lamat na yon, doon sa lamat na yon lalagyan ng, gagamitan ng kaunting bahagi ng ginto o ng pilak para magdikit ulit, walang kaso po. Kasi nung kapanahon ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, merong hadith na sabi rito, anna qadahan nabi sallallahu alayhi wasallam inqasar fattakhadha makana sya'bi silalatan min fiddatin. Yung mag daw ni Propeta Muhammad, yung inuminan niya noon na ginagamit niya sa pag-inom, nabasag. So gustong idugtong ng mga sahaba o gusto nilang ibalik, gumamit sila ng pilak na parang anong tawag ba doon? Para magdikit yung
hininang para magdikit yung nabasag na bahagi dun sa inuminan niya o yung baso. Ang ginamit nila na panghinang is fidda o pilak, maliit na bahagi lang. Walang kaso po dun sa ganun. Pero yung kukulayan ng ginto, yung isang buong baso na yari sa kahoy, o kaya yari sa papel, o yari sa bakal, o kaya ay i-coat doon, katulad ng binanggit natin, bawal po yun. Malinaw po. Ito yung una na mga uri ng inuminan o kainan na kagamitan sa pagkain at inumin na ipinagbabawal sa mga Muslim na gamitin o tangkilikin. Ayon kay Imam Nawawi rahimahullah, inaqada al-ijma'u ala tahrim al-akli wa syurbi fihima. Nagkaisa, sabi niya, ang karamihan o halos lahat ng mga scholar o dalubhasa ng Islam na ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom sa mga kagamitan na ginagamit sa inumin at pagkain na yari sa ginto at pilak. So bawal po yun, katulad ng binanggit natin. Ito ay mga pahayag ng ating mga dalubhasa tungkol dito sa ganitong bagay. So ulitin ko po ulit, another na issue o paksa na may kinalaman dito. Ang pagbabawal sa paggamit ng mga kagamitan sa inumin at pagkain na yari sa ginto o pagtangkilik nito ay bawal sa lahat, babae man o lalaki. Ulitin ko, bawal ang mga kagamitan na yari sa ginto at pilak, at ang pagbabawal na yon ay papasok o masasakop ang lahat, babae man o lalaki na Muslim. Ayon dun sa mga hadith na binanggit natin kanina. Tatanong nyo po, yung mga babae po allowed naman gumamit sa Islam ng alahas na yari sa ginto, hikaw, singsing, o anumang alahas, kwintas. Walang kaso po doon. Hindi nyo naman inuminan yan. Hindi naman nyo ginagamit sa pag-inom o pagkain. Yan ay pinahintulot sa mga babaeng Muslim para magpaganda o magdagdag ng kagandahan sa harapan ng kanilang mga asawa. I-exempt natin yung mga alahas pagdating sa mga tinatawag natin na ginto at pilak na isinusuot sa katawan para magdagdag ng kagandahan, halimbawa sa harapan ng kanilang mga asawa. Ang tinutukoy natin na bawal ay yung mga kagamitan na ginagamit saan? Sa pagkain at inumin. Malinaw po sana yung bagay na yun, inshallah po. So, mga pangkalahatan na batas na may kinalaman sa paksa na tinatalakay natin, ulitin ko po, ipinahihintulot ang paggamit ng anumang mga kagamitan sa pagkain at inumin na gawa o galing sa mga kufar na kanilang ginagamit. Hanggat wala tayong nakikita o natitiyak na yung kagamitan na yun ay mayroong najasa o bagay na haram. Okay? So kapag naalaman natin, nakita natin, binanggit sa atin na yung kagamitan na yun na ginagamit nila sa pagkain at inumin ay mayroong bagay na ginamit sila na haram o mayroong najasa, doon malinaw sa atin, so hindi natin pwedeng gamitin. Naalala ko po, nung nag-aaral pa kami noon sa Madina, kasi yung buong pamilya lang namin po ang nag-Muslim, mga magulang ko at lahat ng mga kapatid ko. So yung mga lolo, lola, mga tita, mga kamag-anak hindi. So magkakasama kami sa bahay. Yung lolo ko, father nung aking ina, matindi sa alak. Talagang walang araw yun at gabi na hindi umiinom. Sa gabi yun, tuwing uwi sa gabi yun, lasing na yun. Doon na lang sa labas ng bahay namin may upuan doon natutulog. Di na nakakayanan na pumasok sa loob. Sa sobrang kalasingan. Kasi kasama namin yun sa bahay. Yung mother ko kasi yung panganay, so doon nakatira yung aming lolo. Hindi, nakakwento ko lang po. Pag umuwi ako ng bakasyon, umaga yan, gusto mong magkape, wala ka matatagpuan. Siguro mahigit 20 yung baso namin doon. Puno ng Red Horse yun. Umagang-umaga. Punong-puno yun ng alak. Wala kang magamit man lang na pag-iinuman mo ng kape. Tinutukoy ko po, kapag may nakita kayo, malinaw sa inyo, natiyak ninyo, na merong mga bagay dun sa mga baso or dun sa pinagkainan nila na haram, natural, hindi pa pwedeng gamitin. Pero as long na wala kang nakikita, hindi mo natitiyak, hindi mo kailangan usisain, pupunta tayo ng bawa ng mat'am o mga restaurant sa Pilipinas
Hindi na tayo magdadrop ng anumang name. Pumasok ka ng restaurant, natural mga kufar yung nandun. Minsan plato yung gagamitin yung mga, hindi naman mga disposable Ceramic plates. Apo, hindi mo obligasyon na tanungin na baka po may baboy itong nyo, nalinis ba itong mabuti? Yung baso nyo baka pinag-inuman ng alak ng ibang customer. Naghahanap ka ng kaaway. Naghahanap ka ng problema sa buhay mo pagka ganun. Lahat na lang tatanungin mo. Etong tinidor nyo po, ano ba itong gamit nyo? Etong plato nyo. Magdala ka ng nilagang itlog. Yun ang kainin mo palagi. Huwag kang pumapasok dun sa mga ganong restaurant para hindi ka mahirapan. Ulitin ko po, hindi inilagay ng Islam, hindi inilagay ng relihiyong ito na kayo ay pabigatan, na kayo ay pahirapan, na kayo ay ilagay sa mga bagay na hindi kayo komportable. Uulitin ko po kasi yung iba masyadong exaggerated yung ibang mga kapatid natin. Huwag kayong kakain dyan sa restaurant na yan. Lahat ng pagkain dyan haram. Huwag kayong iinom ng nido haram. Si nido haram. Paano naging haram? Huwag kayong iinom ng Pepsi haram. Lahat na lang haram. Allahul musta'an. Totoo po. Wala yung mga tao na masyadong naghihigpit sa relihiyong Islam. Hindi nila makakayanan po. Ibabagsak sila nun. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino mang magpahigpit sa Islam o sa relihiyon na to, hindi niya makakayanan, ibabagsak siya nun. Yung may mga kapatid tayo masyadong ganyan Masyadong pahirap, masyadong inilalagay sa, kumbaga sa hindi comfortable yung sarili niya, pati yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid na Muslim. Okay yun kung kaya nilang panindigan po na hindi ako kakain kundi nilagang sabalang habang ako ay nasa Maynila. Ayokong pumasok sa mga restaurant na to, baka makakain ako ng haram. Allahul musta'an. Mahirapan kayo pagka ganun yung sistema nyo sa buhay. Ulitin ko, ang original na batas, lahat ng kagamitan sa pagkain at inumin, nagawa ng mga kufar o sila yung nagsisilbi o sa kanila yung restaurant, po pwedeng gamitin ng mga Muslim. Hanggat wala kang nakikita na najasa. Ano yung najasa? Itinuturing ng Islam na marumi o nakapagpaparumi. Dun sa gamit mismo Or wala kang nakikita na pagkain o inumin na tiyak mo na nandoon sa plato na ginagamit mo na haram. Like halimbawa may baboy doon o may alak doon sa baso na isinerve o ipinagamit sa'yo. Natural, malinaw sa'yo yung bagay, tiyak mo na may haram, hindi mo po pwedeng gamitin. Pero as long na wala po yun, wag nating pahirapan yung ating sarili. Inshallah, malinaw po sana yung bagay na yun. Tulad ng binanggit ko, hindi inilagay ng Islam sa mga taga-sunod niya na sila ay pahirapan o pabigatan. Napakadali ng relihiyon na to. Ang tao lang ang nagpapabigat at siya ang kumbaga mahihirapan lang dun sa bagay na kanyang gustong ipamuhay sa sarili niya o sa pamilya niya kung masyado siyang mahigpit. Hindi naman nila kayang, yung iba masyado mahigpit, wala sa lugar po ba? At hindi nila kayang panindigan sa buong buhay nila na ganun yung kanilang stand. Allahul musta'an. Kaya sabi sa inyo, marami yung iba, pagka nagsosobrang exaggerate, may lumalagpas na dun sa hangganan ng Islam, minsan nakakalabag na rin sa mga bagay na uutos o itinuturo ng ating pananampalataya. So halimbawa may nakita tayo dun sa inuminan ng mga kufar na haram o najasa o sa kanilang ginagamit sa pagkain, hugasan natin, tayo yung maglinis kung meron, kung may kakayanan tayo po. Alam mo na ginagamit ng mga kasamahan mo sa bahay, mga kamag-anak mo, ginagamit nila ng kainan ng baboy o inuminan ng alak. Alang namang ise-separate mo yung sarili mo, ikaw lang yung mag-isang Muslim sa pamilya, bibili ka ng sarili mong plato, bibili ka ng sarili mong kutsara, bibili ka ng sarili mong baso. Nay, tay, Muslim po ako kumakain kayo ng baboy, umiinom kayo ng alak ihiwalay ko yung pagkain ko Daig mo pa yung merong age o merong nakakahawang pagkain na ayaw mong ihalo yung mga kagamitan mo dun sa mga kamag-anak po. Pwede ba yun? Kung ganun yung gagawin ng Muslim, po? Yung iba kasi, sabi sa inyo, mahigpit wala sa lugar Sa palagay nyo, maaakit nyo sila sa Islam?
I mean, inihiwalay mo yung sarili mo sa pagkain, sa inumin, sa mga damit. Ay, huwag niyo isama yung mga damit ko dyan sa mga kapatid ko. Kasi yung mga damit nila, baka may mga nadyasa, hindi naman sila naguhugas. Kapag umiihi o dumudumi, sasama niyo ilalaban yung abaya ko dyan, yung thobe ko dyan. Syada. Totoo po. Makita ka ng mga kapatid mo, ng mga kamag-anak mo, Muslim ka lang, kala mo kung sino kang napakalinis. Dati mas marumi ka pa sa amin. Totoo po, ang sinasabi ko po, papaano nyo ihahatid, ipapakita sa kamag-anak nyo, mga magulang nyo, asawa mo, mga anak mo, mga kapatid mo, yung kagandahan ng Islam, tapos nakikita nila sa'yo na parang nandidiri ka sa kanila, hindi mo gusto yung paraan ng pamumuhay nila. Oo, dapat kamuhian yun. Yung meron sila. But yung gusto mo silang imbitahan sa Islam, gusto mo silang igabay at makasama sa relihiyon na to, hindi ko sinasabing matuwa ka dun sa anumang meron sila. Or gawin mo yung ginagawa nila. Naturally, separate mo na yung sarili mo, di ba? But hindi naman sa ganun na masyadong exaggerated na Allah musta'an. Maniwala kayo may mga ganun na mga kapatid. Tamang pagtrato. Apo. Akala nila kaya nilang panindigan. First week yan, siguro, maganon kahigpit. First month. Susunod na mga buwan, kasama na rin kumakain ng baboy ulit. Umiinom na rin kasama ng mga barkada. Dahil hindi nila kayang panindigan yung kanilang paghihigpit sa relihiyon na hindi naman ganun itinuturo, subhanallah. Bawal sa atin yung mga bagay na yun. So, hindi sa kanila bawal kasi hindi pa nila yun alam eh. Huwag mong ilagay yung sarili nila dun sa kinalalagyan mo ngayon. Matuto kang magturo. Bakit, alam niyo po inay tayo o sa asawa mo, sa mga anak mo, bakit ipinagbabawal to sa Islam o bakit ganito yung nagiging action o gawain ko ngayon. Kasi ganito po yung katuroan ng Islam. So mag-start kang magda'wa. Mag-start kang ituro sa kanila. Hanggang sa mga susunod na panahon, kasama mo na sila na hindi kakain nun, na hindi inom ng ganun. Pero yung masyadong mahigpit, Allah musta'an, hindi rin po yan itinuturo sa atin. Ano ba? Okay. Pangalawa, yun yung una po. Lahat ng kagamitan sa pagkain at inumin nayari sa ginto at pilak. Pangalawa na ipinagbabawal na gamitin sa atin ng mga kagamitan na maaring ginagamit sa lalagyan ng tubig o ng inumin ay yung julud al-mayta. Pag sinabing julud, balat. Mayta is yung patay na hayop. Natagpuan natin yung hayop na patay, natin alam yung cause. Ang tawag dun mayta. Bawal din yung kainin sa Islam eh. Noong unang panahon po, hindi ko alam kung until na gumagamit pa rin, ang mga Arabo, kahit na non-Arabs, ang imbakan nila ng tubig ay yung mga balat ng hayop. Mga expert sila dun po. May mga tupa or kambing dito sa Arab Peninsula. ang inaalis lang nila yung sa part ng ulo, yung sa leeg, pag kinata yung hayop. Kaya nilang balatan yung buong tupa o yung buong kambing na hindi masisira yung balat. Then tatanggalin lang nila yung sa part ng mga paa. Buo yun. And then lilinisin nila yon, yun ang imbakan nila ng tubig. Pagka malinis na after ibilad, after how many times na hinugasan, nilinis. Kasi po yung mga balat ng hayop na to, pag nilagyan mo ng tubig noon, di ba makita sa mga pelikula, yung mga old movies, pag umiinom sila ng tubig, balat ng hayop yung gamit nila eh. Hindi naman mga pitchil o wala sila nun dati. Doon kasi po, pag inimbak yung tubig, lumalamig. Malamig talaga. Apo. So may mga expert na mga Arabo na ganon. Ulitin ko po, kapag yung ganong uri ng sisidlan ng tubig ay gawa o yari sa balat ng hayop na natagpuan na mayta o patay, bawal din gamitin ng mga Muslim. Maliban na lamang kung ito ay sa Tagalog kasi kinulti ang tawag eh. Kanina ko lang din na-discover yung exact na word. Sa English, tan ang tawag. Tanger o T-A-N. Alam niyo po ba yan? Yung, hindi ko alam paano ginagawa. Kahit, ang importante po, kapag natagpuan o kinuha o tinangkilik yung balat ng hayop na yun at ginawang lalagyan ng tubig,
na yung hayop ay natagpuan na patay, hindi po pwedeng gamitin, ulitin ko, hindi po pwedeng gamitin yun unless, tulad na binanggit ko, nilinis muna, hinugasan ng maraming beses, maybe sinuklay, pinaganda, binilad, and then ilang beses na hinugasan o nilinis. Ang tawag dun sa Tagalog, kinulti. Opo, hindi ko alam kung alam niyo yung Tagalog na yun. May mga ganun pa na word o talata na ginagamit sa Biblia. Yung word ay ang tawag kinulti. So after na yun ay kinulti, pagaanin natin, nilinis yung tela na yun, yung tela, yung balat ng hayop na yun, hinugasan ng maraming beses hanggang matiyak na ito ay malinis na, wala na yung anumang maaring dumi o contaminated ng anumang sakit na maaring nakuha dun sa pinagkuhanan na hayop, saka lang po pwedeng gamitin. But kung hindi gagawin yung gano'n na paglilinis, hindi po pwedeng gamitin. Malinaw po? So ito yung mga uri ng lalagyan o sisidlan ng tubig o ginagamit na kagamitan sa pagkain at inumin na hindi po pwedeng gamitin ng mga Muslim. Ulitin natin, dalawa po. Una, lahat ng kagamitan sa pagkain at inumin na yari sa ginto at pilak. Pangalawa, ay yung balat ng hayop na natagpuan, na kung saan yung hayop na yun ay tinatawag sa Arabic na maita o natagpuan na patay na hindi natin alam yung cause ng pagkamatay. Unless, kahit na yun ay galing sa balat ng hayop na patay, but tulad na binanggit natin, kinulti o nilinis ng maraming beses hanggang matiyak sila na wala na tong uri ng anumang uri ng najasa o karumihan, saka lang po pwedeng gamitin po yung ganung uri ng balat ng hayop na ginagamit na sisidlan ng tubig. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kinalaman dun sa ganitong uri ng sisidlan o lalagyan ng tubig na yari sa balat ng hayop. Sabi niya, yutahhiruhu al-ma'u wal qard. Sabi niya, nalilinis ito, nagiging dalisay, yung balat ng hayop na yon, kapag ito ay hinugasan ng tubig ng maraming beses at natiyak na ito ay malinis na. Sabi pa niya, sallallahu alaihi wasallam, dibahul azim tahuruhu. Yung pagkukulti nga daw, tulad ng binanggit natin, yun ang term na ginamit nila sa Tagalog, ng adim. Adim is yung leather po, na tela o balat ng hayop. Sabi niya ay nalilinis yun sa pamamagitan ng pagkukulti nga na binanggit natin. After na ito ay hugasan ng malinis at matiyak na wala ng dumi, and then patutuyuin at after na matiyak yung kalinisan niya, po pwede na siyang gamitin. Gayon din po, ipinahihintulot sa ating mga Muslim ang mga damit o mga kasuotan na ang gumawa ay ang mga kufar. Hanggat natitiyak natin na walang najasa doon sa damit na yun. Malinaw po? Hanggat natitiyak natin na walang najasa doon sa damit na gawa nila. Pag sinabing najasa is anumang itinuturing ng Islam na marumi o nakakapagparumi. Sapagkat ang original na batas sa mga ganitong bagay, ito ay malinis. So hindi dudumi yun dahil lang sa pag-aalinlangan natin. O dahil lang sa pagdududa natin na baka kasi mga kufar ang may gawa, sila ang tumahi, sila ang naghabi, sila ang anong tawag dito? Yung mga bagay na may kinalaman doon sa paggawa ng damit. So hindi magiging marumi yun dahil lang sa pag-aalinlangan natin. Ang original na batas, malinis lahat yun po. So po pwedeng isuot, po pwedeng gamitin, sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam, at yung kanyang mga sahaba, yung kanyang mga kasamahan noon, nagsusuot sila ng mga damit na tinahi, na hinabi ng mga kufar, o yung tina ba ang tawag doon para magkaroon ng kulay? Apo. So yung mga bagay na may kinalaman dito, lahat yun ipinahintulot po. Wallahu ta'ala.